Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nagugulumihanan, napabalot ng panghihina, sa iyo magtitiwala. Habang buhay maniniwala, ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili. Ikaw ay Diyos. Problema ay pinapayagan, dakila ang iyong dahilan. Malinaw ang kapahayagan, ikaw ay Diyos tapat kailanpaman. At sa bawat kaganapan, hindi na mag-aalinlangan. Sa iyo'y may katiyakan. Habang buhay pananaligan, ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili. Ikaw ay Diyos, buong buhay ko'y ibibigay sa'yo. Ang imposible ay kayang-kaya mo. Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Tayo po'y pasamandaling tumayo para po sa ating confession of faith. Basahin po natin ito ng sabay-sabay at ideklara yung katapatan, kadakilaan po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is the triune God, expressed in three persons: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved Christian living, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Tayo po'y pasamandaling tumayo at makibukas po sa ating pong teksto
Makibukas po kayo sa aklat po ni Mateo, Book of Matthew. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. At isa po ito sa ating pong devotion itong week po na ito. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Basahin po natin. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng ibang banal na salita at patuloy itong pagpalain at itong maging kagamit-gamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tanggapin mo ang aming mga papuri, pagsamba at pasalamat in Jesus' name. Amen. Isa po ito sa mga devotion po natin, ito pong week po na ito, Matthew chapter 5 verse 13, ating pong devotion is about, yung ating pong tatalakay is about the salt and light. Or kung tayo po yung mga nag-a-apply po ng trabaho, tayo po may mga tinatawag na JO or JD. Yung mga job order, may mga job descriptions, at napakarami pong job description po na ibinibigay po sa atin. At ngayon po na I believe na meron din po tayong job description na binibigay din po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. It's about the believer's job descriptions. Dito sa ating pong talatang binasa po ngayon lamang po is about, sa title po niya sa pong Biblia is about the salt and light. Sa ating pong sa context po, no, sa background po nito pong Matthew chapter 5, ito po yung tinatawag na the Beatitude. Ito po yung pinakamahabang sermon na naitala po dito po sa Biblia po. Ito yung pinakamahabang sermon po, pinakamahabang pagtuturo po ng ating Panginoong Jesucristo kung saan nakita niya sabi po, nakita niya maraming tao na naglalapitan sa kanya at siya ay pumakyat sa bundok. Siya ay naupo at siya ay nagsimulang magturo. Baliktad po sa atin, sa kanila, sa context po nila, kapag ikaw yung teacher, ikaw po yung nakaupo. At yung tinuturuan mo, sila yung mga nakatayo. Ngayon baliktad, ako yung nakatayo, ako yung nagtuturo, at yung mga hearers ay nakaupo. Pwede bang ako maupo muna? Tapos kayo po yung tumayo. No? I-context po nila yun. No? Yun po yung context po, yun po yung kailangan kultura, yun po yung kailangan tradisyon na tinatawag. Pero sa atin po, no, usually po ang nagtuturo, siya yung nakatayo. Ang mga teachers po natin, mga professors, sila yung mga nakatayo. Ay mga students po yung mga nakaupo. At dito po, binanggit na po dito ng ating Panginoon Jesucristo, yung sa unang talata po sa chapter 5, yung blessed, mapalad kayo, blessed are the poor, blessed are those who mourn, blessed are the meek. Yung puro pagpapalang ibinibigay ng ating Panginoon Jesucristo. Then pagdating sa verse 13 ng chapter 5, sabi ni Jesus po dito, you are the salt of the earth. You, plural po yung ginamit po rito. Kaya sabi sa Tagalog version, kayo ang asin at ilaw ng sangkatauhan. Pero dito sa verse 13, sabi ito, you are the salt of the earth. And then sa verse 14, you are the light of the world. Kayo ang asin at kayo ang ilaw o liwanag ng sangkatauhan. Na bakit kaya ito yung metaphor na ginamit ng ating Panginoon Jesucristo, yung patungkol sa asin at patungkol po sa liwanag. Ano po yung kinalaman nito sa ating mundo? Ano po yung kinalaman yung asin, yung liwanag, sa ating pong pang-araw-araw na paumuhay? Una po sabi po, the Christians is meant to be different from the world. Kailangan daw po na tayo bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, tas nga, sino ba yung Kristiyano dito? Tas nga yung kamay. Sino yung Kristiyano? Lahat tayo Kristiyano. Ibig sabihin, tayo yung kinakausap dito ng ating Panginoon Jesucristo, tayo yung kinakausap ng Biblia, at ito'y
ibinigay po ni Jesus sa kanyang mga alagad kung saan siya ay nagtuturo, tinuturuan niya itong kanyang mga alagad. Yung kanyang mga alagad, yung mga followers, kaya nga followers, sumusunod kay Jesus. Kung tayo ay bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, tayo din sumusunod din po sa ating Panginoon Jesucristo. And the same time, yung aral at katuruan po na ibinibigay ni Kristo rito sa mga alagad ay ibinibigay din po sa WhatsApp po sa atin. Kasi sabi nga po dito, the Christian is meant to be different from the world. Dapat hindi po tayo kabilang o kaisa sa ginagawa ng sangkatauhan o ng mundo po. Kasi sabi nga po dito, when we look at the Beatitudes, we saw that the Beatitudes or in Sermon on the Mount were all about Christian character. Yung last na pag-aralan po natin, talakay po natin yung fruit of the Holy Spirit. Meron isang prutas, may isang bunga na merong siyam na characteristics. Ngayon dito po yung Beatitude, we're all about Christian character. Whereas this section on salt and light are all about Christian influence. We cannot influence the world if you are the same as the world. Kung kaisa ka na sa mundo, paano pa sila may impluwensyahan? And you cannot change something unless you are different. Kailangan maging iba po tayo sa sangkatauhan o sa mundo pong ginagalawan po natin. As Christians, we are to be people of influence. So we must be different from the world. Dapat iba po tayo, hindi po tayo kaparehas ng ginagawa po ng mundo. Kaya kung ate pong susurin, pag-aaralan po talaga natin itong mga talata po, no, Jesus turns from blessing to responsibility, from character to influence. Sa unang talata, yung puro blessing, blessed art thou, blessed, pagpapala. Then, hindi lang po tayo pinagpala ng ating Panginoong Diyos, kundi meron tayong responsibilidad. We have the responsibilities. And from character na ibinigay ni Jesus to influence. Maimpluwensyahan ang bawat isa. Ngayon, tingnan po natin. The salt of the earth, sabi sa verse 13. You are the salt of the earth. Hindi po to sinabi ni Jesus na magiging asin ka pagka sinunod mo ito. Pwede kang maging asin. No? Hindi po sinabi ni Jesus na gano'n. Kundi sabi niya, you are the salt of the earth. Ito'y isang declaration ng ating Panginoon Jesucristo. About this declaration, this statement, you are the salt of the earth. Ikaw ay asin ng sangkatauhan. Asin. Yung ibang mga joke nila, no, yung suka, no, sabi na may asim pa. No? Lalo kapag may edad na yung ina, sabi niya may asim pa. Lalo yung mga walang kakayahan, sabi may asim pa, ibig sabihin may kakayahan pa. Pero dito po, ang ginamit na ating Panginoon Jesucristo na metaphor yung asin. Ngayon, tignan po natin, you are the salt of the earth. And Jesus is talking to Christian here. Hindi niya po sinasabi na, it doesn't say this is what you will be. Kundi ikaw mismo, tayo mismo ay asin ng sangkatauhan. Asin. Hindi pwedeng mabuhay ang isang any living things na nakikita po natin ngayon, hindi po siya pwede mabuhay na wala pong asin. Sino sa inyo rito ang malakas mag-asin sa pagluluto? Malakas maglagay ng asin kapag sila ay kumakain. O masyadong maalat kapag siya ay kumakain. No? Kasama po yung asin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya ginamit mo ni Jesus ito pong asin as a metaphor upang ipakita po sa mga alagad kung ano yung dulot ng asin kasama ng ating pong paglalakad po bilang mga mananampalataya. Una sa ito, to be an influence around you. To be an influence around us. Kita po ninyo yung mga vlogger po ngayon. Ano yung tawag sa kanila? Influencer. Kapag nag-viral ang kanilang reels o kanilang mga yung content nila, siyempre, iba, na-monetize na po yan. Sino po ba nag-reels dito? Sino po ba ang, monetize na yung kanilang mga, mga kailangan account?
to be an influence around us. Yung mga influencer po na ito, kapag nag-viral ng kailan po mga content, and most of the time, ginagaya po ito ng mga tao. Ini-imitate po nila. No, nakakakuha po sila ng influence, no, nagiging impluwensya po sila doon po sa ibang mga tao, lalo po sa mga kabataan. Pero sabi po ito ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo yung bilang asin, ikaw bilang asin, na tayo ang dapat na nag-i-impluwensya sa paligid po natin, to be an influence around us. Ito po dinideklara po sa atin bilang iglesia, na tayo maging, you are the salt of the earth. Hindi po pwedeng gamitin yung paminta. Hindi po pwedeng atsuete. Hindi po pwedeng bawang. Hindi rin po pwede yung kamatis o sibuyas, kundi asin mismo. Bakit asin yung ginamit po natin Panginoon Jesucristo po ito? At bakit kailangan tayong maging iba dito po sa nilalakaran ng mundo po natin? At kagaya po kahapon, ano yung kahapon? Ano yung parang kahapon paglabas ko ng bahay, parang nagkakagulo sa labas. Wala namang kudeta, wala namang riot, wala namang away, walang gulo, pero parang napakadaming tao kahapon. And I think lahat ng malls ay punong-puno. Lahat ng kainan ay punong-puno. Lahat ng mga shopping malls ay punong-puno. At naglipa yung mga naglipan yung mga kulay pulang mga nakapula rito. Naglipan yung mga kulay pulang mga lobo, roses, teddy bears, chocolates, lahat. May natanggap ba kayo? Chocolates at teddy bears. At lahat ng mga makikita mo ay bumabati na Happy Valentine's Day. Anong meron sa Happy Valentine's Day? No? Anong meron po doon, no? Sabi po na, this is Love Month in February. Pero sabi ng kanta ng Jackson 5, kailan si Jackson 5? Siguro hindi kilala ito ng mga Gen Z, pero yung mga kaedadan ko, give love on Christmas Day. Sa radyo naman, yung dating boyping radyo, love is in the air. Pero ngayon, sabi, love month daw yung February. Pero hindi po ko naniniwala na love month ang February. No? Hindi po dapat natin ine-express yung pag-ibig tuwing February. Kailan nagsimula po yan? At kailan po natin dati sineselebrate po yan? Nung ipinakita po ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang pag-ibig po sa atin. Kailan? Nung siya po ay nagkatawang tao, siya po ay sinilang sa sabsaban. Kaya sa kantang Give Love on Christmas Day. Doon nagsimula po yung pag-ibig po nung ipinakita po ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. At hindi po tayo dapat na naiimpluwensyahan ng mundo pong ito. Nang sineselebrate po natin, ang inaalala po natin, ay si Saint Valentin. Si Valentino. Hindi po ba naisip na minsan kapag bumabati kayo noon, ang na-exalt po doon, ang naluluwalhati po doon ay si Valentino. Hindi ang ating Panginoong Diyos. Which is, sa mga ganung bagay po ay tayo nagkakasala. No, kaya, hindi po tayo dapat na na-impluwensya ng mundo, kundi tayo ang nag-i-impluwensya po sa kanila. No, hindi natin kailangan bumati ng Happy Valentine's to express our love. Yung ating po mga ginagawa sa ating po mga esposo, sa ating pamilya, sa ating mga ka-office mate, katrabaho, ka-schoolmate, enough na po yun na maipakita po natin na mahal natin sila. Siguro palitan natin iba, wag naman Happy Valentine's na lang. No? Ibang bagay na lang. Sa mag-asawa, ano na lang, Happy Mansary, happy Anniversary, o anything. Ano yung paano yun i-express yung ating pag-ibig sa ating pong mga kasambahay o ating pong mga pamilya, ating pong mga to be an influence around us. Hindi po tayong dapat na ini-impluwensya ng mundo, kundi tayo ang nag-i-impluwensya sa mundo. Ano po ba yung meaning po? What's the meaning of analogy here? Ano ba yung ibig sabihin po ng ating Panginoon Jesucristo? Bakit salt yung kanyang ginagamit po dito? Pwede namang ibang gamitin, pero bakit asin ang ginamit ng ating Panginoon Jesucristo? This is the meaning of the analogy. Una po, this world is in moral decay.
Yung mundong ginagalawan po natin ay talagang pasama ng pasama, pabulok ng pabulok. And the primary use of salt for the people in Jesus' day was to stop decay. Alam po natin na yung gamit ng asin, yung mga nagluluto, but to preserve something, to preserve yung mga bagay na madaling masira. Yung isda, iwanan mo yan ng walang asin. Ilang oras lamang po yan, maamoy na po yan. Mabaho na po yan. Pero kung yan po ay lagyan mo ng asin, yan po ay i-soak mo sa asin, mapipreserve po yung kanyang freshness. At maging po yung yelo. I-expose mo yan po sa araw. Madali po agad matunaw, maging tubig yan. Pero kung yan po ibabalutan mo talaga po ng asin, kanya po i-preserve po yung yelo. Di ba yung sorbetes? Ice cream? Yung paligid nung mamang sorbeter, yung kanyang, ano ba tawag sa ganun niya? Yung kanyang sorbetes na lang, no? Kaya hindi po agad natutunaw yung yelo po sa paligid ng kanyang ice cream kasi nga merong asin na tinatawag. Nilalagyan ng asin. Para hindi po mabulok yung kanyang pine-preserve. And this world is in moral decay. Alam po natin, nakikita po natin, sa social media, sa balita, ng ating mundo ay napakagulo na. Laganap na ang kasamaan. Ang kasamaan po ngayon, ang kasalanan po ngayon ay nanonormalize na. No dating kasalanan, ngayon ay normal na ngayon. Parang lahat ng tao ay ginagawa ng mga bagay na yon at nagiging, kasi sabi nila, total ginagawa naman ng iba. Parang normal na. Kasi majority gumagawa ng kasalanan, kaya normal na yung kasalanan sa panahon po natin ngayon. Pero hindi po, no? Mali po yun. Hindi tayo dapat nakikiayon sa takbo ng mundo pong ito. Pwede po tayong makisama, pero wag po tayong makikisama. Even our Lord Jesus Christ, nakisama po siya sa mga makasalanan. Nakiumpok siya sa mga makasalanan. Nakipag-fellowship sa mga kasalanan. Hindi po siya nakisama. Hindi ginagawa ni Jesus kung anong ginagawa nilang kasalanan. Kaya para mawin po natin yung ating pong mga sinesharan, hindi po natin sila dapat iwasan. Kundi dapat natin silang sinasamahan. Hindi po tayo. Pero hindi natin ginagawa yung mga bagay po na ginagawa po na. And this world is in moral decay and it desperately needs Christians to keep it from going bad. Ngayon, kita natin yung kasamaan din ng ating gobyerno. Ang daming mga korupsyon sa ating pong bansa. Pero, ganun pa man, ang ating contribution po ito ay dapat natin ipanalangin sila. Hindi natin kailangan mag-rally doon sa plaza para sabihin natin na sila ay mga corrupt o sila ay mga masasama. No? Because we have to pray for them. As sinasabi ni Jesus po rito, you are the salt of the earth. Kailangan ay tayo'y maka-impluensya po sa kanila. Dahil ang mundo po ito ay pasama ng pasama, pabulok ng pabulok. At para hindi mabulok ang isang bagay, kailangan po nila ng asin at kailangan po nila ng Kristiyano, kailangan po nila ng mga mananampalataya na kagaya po natin upang abutin po ang bawat isa. Abutin po sila sa kailang kalalagayan. At yun po yung responsibilidad po natin bilang mananampalataya na maging asin sa lugar po natin, maging asin sa ating trabaho, maging asin sa school, maging asin sa ating sa loob po ng ating pong tahanan. This world is in moral decay. Pangalawa po, Christians act as salt in the world. Paano nga tayo nag-act? Paano po tayo kumikilos? Paano tayo gumagalaw dito sa sangkatauhan? Ano ba yung gamit ng asin? Una po, salt cleanses. Ito yung kailangan gawin po natin bilang mananampalataya. Christians act as salt in the world. Ang asin po ay naglilinis. Sa panahon po nila, salt cleanses. So as Christians, we act as salt by living pure lives in the world. Yung ating pong pamumuhay
ay puro at may kabanalan po sa harapan po ng mundo. Salt is an antiseptic which cleans wounds and fights infection. Meron po tayong kabanalan, meron po tayong kabanalan, ipinamumuhay po sa mundo pong ito. You will stand out from others as an obvious Christian. Hindi po tayo Kristyanong tago. Kundi tayo Kristyanong nakikita po sa ating pamumuhay. Kung paano tayo namumuhay bilang mananampalataya, bilang isang tunay na Kristiyano. And another thing about salt is in a wound, sa sugat, it hurts. Yung asin, ilagay mo sa sugat at siguradong mapapaiyak ka sa sakit. No, ganun po talaga. Masasaktan at masaktan po ang bawat isa dahil sila po ay mga nare-rebuke, mga nakokorek o nare-rebuke po natin o nakokorek po natin. Kasi nga, salt cleanses. Ang asin ay naglilinis. Ang asin ay antiseptic. Na kailangan po nating gawin po yan sa ating pong mga nais na isharean po, mga taong wala pang pagkakilala po sa ating Panginoong Diyos. And salt preserves. Ano yung salt preserves? Ano yung pinapreserve po ng ito pong asin? We stand up for what is right. Ito yung isang problema po natin ngayon. We stand up for what is right. Kaya ba natin panindigan kung anong tama? Hindi basta tama dahil sa opinion natin, opinion ko, opinion ng bawat isa. Hindi po sa opinion po natin. We stand up for what is right. Yung sinasabi po ng Biblia. Ano ba yung katuruan ng Biblia? Ano ba yung sinasabi ng Biblia? May mga bagay na mga argumento po tayo about sa isang mga bagay o sa iba't ibang mga bagay. Pero ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol po dyan? Yung pa yung sinasabi po natin ito na we stand up for what is right. Kailan ma-preserve po natin yung asin? O nagpe-preserve yung asin? Tayo bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, kailangan nating tayuan, panindigan kung anong tama na sinasabi o dinidikta ng Biblia. Pag sinasabi ng Biblia na kasalanan yan, kasalanan yan. Hindi pwedeng sabihin mo na pwede naman, di ba, pwede naman natin i-bend. Ano ba yung nagsabi nun? Pwede naman daw i-bend yung batas. Diba? Pwede ba i-bend ang batas? Para mo sinabi na na i-bend mo yung batas para umayon sa kagustuhan mo. No. That's wrong. Salt preserves, we stand up for what is right. Ano ba yung tama na dapat nating gawin na sinasabi ng Biblia? Hindi po na tama na gusto mong gawin lamang. Gusto mong masunod yung gusto mo. Gusto mong i-implement yung gusto mo. Pero taliwas naman sa sinasabi po ng Biblia. Salt preserves. You are the salt of the earth. Tayo ang asin ng sangkatauhan. Kaya kung meron mang dapat na tumayo sa katotohanan, tayo. Kung hindi natin tatayuan yung katotohanan na sinasabi po ng Biblia, sinong tatayo? Sino maninindigan? Sino makipaglaban? Hindi naman po tayo makipaglaban na makipagbarilan tayo, makipagsaksakan tayo. Hindi po ibig sabihin nun. Kundi panindigan, ipangaral, at tayuan po kung anong tama na sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya dapat nga po ma-preserve yung salita po ng ating Panginoong Diyos. At ito po yung ating pong panindigan. Stand up for what is right. Salt is a preventive that delays corruption and decay. Kaya kung panindigan po natin, tatayo po natin ang salita po ng ating Panginoong Diyos, humanda po tayo na marami tayong makakaaway. Humanda po tayo na marami pong magagalit po sa atin. Bakit maraming magagalit sa Kristiyano? Ba't maraming magagalit kapag tinayo mo yung katotohanan? Unang kalaban natin ay mundo. Dahil ang mundo po natin ay, ang gusto po nila yung flesh na tinatawag, ang gusto nila ay kasalanan.
At kung ikaw naman tumatayo sa katotohanan, galit sa kasalanan, kinamumuhay yung kasalanan, ay marami talaga magagalit sa atin. Kasi ang gusto ng mundo ay kasalanan. At ilan lamang po ang tumatayo sa katotohanan patungkol po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po nakakalungkot po sa panahon po natin, marami nagsasabing mga Kristiyano pero hindi naman po pinaninindigan yung katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, dadating ang araw, dadating ang oras, pagdating ng paghuhukom, ipagsusulit po natin lahat sa ating Panginoong Diyos. Yung mga bagay na tinatwaan natin patungkol sa salita po ng ating Panginoon Diyos, ipagsusulit po natin yan sa ating Panginoon Diyos. Wala pong makakaligtas sa pagsusulit. Wala pong may spare sa judgment ng ating Panginoon Diyos. Kundi lahat po tayo ay dadaan po dyan. At pag binuksan po yung aklat ng buhay, nandun po lahat ng ating mga ginawa. At makikita po doon ang mga bagay po na nangyari po sa atin. Hindi lang po salt preserved, but salt flavors. Salt flavors. We attract people to Christ. We attract people to Christ. Ilang tao na nagsabi sa iyo, o nakakitaan ka ng mga makalangit na gawain. Ilang tao na ang sumunod sa iyo. At kinagiliwan ka dahil nakitaan ka nila ng mga makalangit na gawain. Salt flavors, we attract people to Christ. Kung ating pamumuhay ay malayo sa katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos, imposible po tayo maka-attract ng tao. Kundi, ma-distract po sa atin. Humiwalay sa atin. Layuan po tayo, hindi po tayo lalapitan. Christians, we act as salt in the world. When we attract people to Christ by our lives, yung ating pamumuhay ay isang buhay na patotoo. Paglabas pa lang ng bahay, ng ating pong tahanan, makikita na po na ating mga kapitbahay kung anong uring Kristiyano po tayo. Hindi po yung pamilya mo ang tunay na makakapagsabi ng tunay nating ugali. Kasi pwede nilang magsinungaling. Pero yung kapitbahay mo, yung katabi mo left and right sa harap at sa likod mong mga kapitbahay, sila yung tunay na magsasabi ng tunay nating ugali. Yung tunay nating pamumuhay. Kung tayo ay maingay sa umaga, maingay sa gabi, rinig ng kapitbahay yung mga basagan ng plato at baso. No? Alam po ng ating mga kapitbahay kung anong buhay meron tayo. Dahil sila yung nakakita, nakakarinig ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Paano natin po ma-attract ang tao? Paano natin sila ma-attract? Paano natin sila madadala kay Kristo kung mismong ang pamumuhay natin ay taliwas sa sinasabi nating tayo'y mga mananampalataya? Hindi po dapat maging taliwas ang ating pamumuhay sa sinasabi nating tayo po ay mga tagasunod ni Kristo. Hindi po pwede maging taliwas. When we attract people to Christ by our lives, yung ating pamumuhay ay enough na po yan kahit hindi mo sabihing ikaw ay Kristiyano. Ipakita mo na lamang sa gawa, sabi ni Santiago. Ipakita mo sa gawa ang iyong pananampalataya. Dahil ikaw ay mananampalataya, ipakita mo na ikaw ay may tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng mga mabubuti mong gawa. So as Christians, we are not just to have an influence in the world, but a positive influence. Meron kang magandang patotoo, magandang testimony sa iyong mga kapitbahay, sa community, sa school, sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Maging sa trabaho. Hindi lamang po sa tuwing tayo na sa loob ng iglesia, sa loob po ng simbahan, doon lang tayo kinakikitaan ng mga gandang bagay, kundi
sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Lalo na kapag sa trabaho. No? Diyan na yung sa trabaho, pinaka-ano po natin. Pinaka-comfort zone natin na gumawa ng kasalanan kasi wala nakakita. Kundi mga katrabaho lang po natin. Salt flavors. We attract people to Christ. Kaya minsan tanungin natin ang ating mga sarili. Mabuti ba akong kapitbahay? Maayos ba akong kapitbahay? O mabuti ba akong empleyado? Mabuti ba akong student o estudyante? Tinitreat ko ba yung bawat isa fairly? O ginajudge ko yung mga tao? Ako may puno ng pag-ibig. Joy. Asunod sa joy. Love, joy, peace. Yung fruit of the Holy Spirit. Meron ba ako niyan? Salt flavors and we act as salt when we attract people to Christ by our lives. Kaya kung titingnan po natin, bakit maalat ang dagat? Bakit maalat ang dagat? Di ba natanong yan? Wag po tayo pumunta sa sa mga myth o yung mga myth sa Tagalog, yung mga katang-isip, mga kwentong barbero. Bakit maalat ang dagat? Samantalang ang seawater, ang salt water, ilang porsyento lang ba ng asin meron ng salt water? 3.5%. Pero bakit napakaalat ng dagat 3.5% lamang yung kanyang salt content? Dahil yung kanyang influence. Diba? Influence. Kaya maigi pa po yung magpapares. Ano po yung para sa pagkain, Mas maigi pa yung magpapares, maglulugaw kaysa sa Kristiyano. Alam kung bakit? Kasi magpapares at maglulugaw, kapag nagtayo sila sa isang lugar, diba? Yung kailang influence, after a week, meron silang katabi na. After a week, meron na ulit katabi. Meron sa harap, meron sa likod. No, ganun yung kanyang influensya. Kaya mas maigi pa pala yung magpapares, maglulugaw, magpi-fishball, mag-squidball kaysa sa Kristiyano. Kasi, magaling sila mag-influence. Samantalang tayo bilang mga mananampalataya, sinasabi ni Jesus na we are the salt of the earth. Pero wala tayong influence. Hindi natin influensyahan yung sa paligid po natin. Kaya meron pong warning po yan. This is a warning. When the salt loses its saltiness, ito tinatawag natin nako-compromise na po natin yung katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Na i-compromise na po natin ang ating pagiging Kristiyano. Hindi ko po tatanungin sa atin kung sino yung kino-compromise ng kanyang faith. At lahat po tayo dito ay subject. Lahat po tayo dito ay guilty. Na nako-compromise po natin yung ating pagiging asin. And most of the time, hindi po tayo umaaktong asin. Hindi po tayo umaaktong asin sa ating pang-araw-araw po na pumuhay. If salt loses its saltiness, it loses its purpose. Kung asin po tayo, dapat yung ating purpose po natin bilang asin yung mag-preserve, magbigay ng lasa, maglinis. Yun po yung dapat na isinasapamuhay po natin. Pero kung hindi po natin isinasapamuhay bilang asin ang bawat isa, o hindi tayo naging asin sa community, sa loob ng tahanan, sabi po dito, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Sabi po sa verse 13. Meron po bang asin na walang alat? Meron po. Meron pong asin na walang alat. Kaya sabi po dito, it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Yung sa dito po sa Israel po, meron pong meron po silang tinatawag na minahan doon na asin. At may mga asin po doon na bloke po na hindi po talaga siya maalat.
Yung mga asin po na yun, hindi po siya ginagamit as, ano po yun, na panluto. Kundi sabi po rito, yung, it is no longer good for anything. Wala po ito pakinabang except to be thrown out and trampled by men. Ang pakinabang lang po nito, sinasabi po rito, ito ay, yung mga asin na bloke-bloke na walang alat, ito yung nilalagay sa harapan po ng pintuan nila. Kung tayo mayroong doormat, sila po yung asin, nandun po yun, yung mga bloke-bloke, asin po yung, sabi, trampled by men, yung pinakapagpagan ng mga sandalyas ng mga tao. Para pagpagin yung kailang mga alkabok sa paa. Kasi sabi po, except to be thrown out and trampled by men. Kung tayo ay asin na walang alat, wala tayong pinagkaiba dito po sa asin na bloke-bloke na walang alat na inilalagay po sa harapan po ng pintuan po natin at gawin po tayong apakan. Pagpaga ng alikabok. When the salt loses its saltiness, at kapag naiko-compromise na po natin yung ating pong pagiging Kristiyano, ang pinaka-common po natin na i-compromise na bagay ay kapag ka nasa mga trabaho po tayo. Yan po yung pinaka-common na i-compromise po natin yung katotohanan po ng salita ng ating Panginoon Diyos kapag tayo po ay nasa loob po ng trabaho. Una po, when the church loses its saltiness, kapag ang iglesia mismo ay nawawala na o nawala ng kanyang alat na tinatawag. The church loses its saltiness, it loses its reputation, and the church loses its mission. Na wala ng alat, walang reputasyon, at maging mission po natin, no longer good for anything. Wala nang silbi, wala nang halaga. Kundi itapon na lamang po at apak-apakan na lamang po ng tao. When the church loses its saltiness, it loses its mission. Ito po yung sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. When the church loses its mission, it is no longer good for anything. The church loses its mission. Alam mo yung mission po natin? Maimpluwensyahan ang mundo. Maimpluwensyahan ang bawat isa. Maimpluwensyahan na sa paligid po natin. Our mission is to be in the world but not of the world. Tayo po yung mga asin na may alat na nag-iimpluwensya sa bawat isa. Kaya kung tayo po mawawala ng alat, hindi na po tayo matatawag na asin. Kasi po ang asin, ang number one, ano po niyan, is kanyang pagiging maalat. Yung kanyang saltiness na tinatawag. Kaya kung hindi po yung natatanong, lumaki po akong, yung kabataan ko po, ako po ay anak po ko ng asindero. Isa po kong asindero. Alam niyo ba yung asindero? Ako po ay anak nung nagtitinda ng asin. No? Meron pa kaming asinan. Kaya yung proseso po nung asin ay, na-witness ko po yan kung paano siya ginagawa. Ano po to ay yung rock salt na tinatawag. Hindi po siya yung iodized salt. Wala pang iodized salt noon. Bago lang yan. Yung paggawa po ng rock salt, na-witness ko po yung paano po ginagawa yung rock salt. Ano po talaga yan? Natural. Wala po yung additives, preservatives, anything. Pure. Ano po yan? Sea salt na tinatawag. Na-witness ko po yung pag-ano po yan, no? Yung proseso po yan. At hindi po yan na-expire. Hindi po na-expire ang asin. Kasi nga, siya nga nagpe-preserve. No? Wala siyang preservatives, pero siya ay nagpe-preserve. No? Kaya, yun po yung qualities po ng asin po. No? At isasabi po ni Jesus dito, you are the salt of this world. Ikaw ay asin ng sangkatauhan. At hindi lamang po yan. You are the light of the world. Sabi po sa verse 14 to 15. You are the light of the world. Ikaw ay liwanag sa sangkatauhan. Ito po yung declaration po at our Lord Jesus, because you are the light of the world.
Kaya obvious po sa isang Kristiyano na magliwanag sa mundo. Dahil una-una yung salt na nagpe-preserve doon po sa mga decay, sa mga nasisira o nabubulok na mga bagay. Samantalang ito pong light o liwanag na ibigay po sa atin ng ating Panginoon Jesucristo bilang mananampalataya. Una-una sa analogy po ng ating Panginoon Jesucristo, una po, we are bearer of truth and understanding. We are the bearer of truth and understanding. Because this world is in darkness. Nasa kadiliman itong mundong ginagalawan po natin. Although, maliwanag kapag umaga at tanghali, but spiritually speaking, this world is in darkness. Kaya kailangan ng ilaw, kailangan ng liwanag. Ano itong liwanag na ito? Na sinasabi ni Jesus sa atin na you are the light of the world. Sino ba yung light of the world na tinutukoy po dito? Si Kristo. I am the light, sabi ni Kristo. At maging sa unang before the creation, bago pa man lalangin ang iba't ibang mga bagay, ang sabi ng Diyos, let there be light. And there was light. Sino light na to? Si Kristo. Pero sabi ni Kristo dito, you are the light of the world. Yung liwanag ni Kristo na dapat nagsashine sa atin. Si Kristo yung liwanag, tayong reflection ng liwanag na yun. Na dapat nag-reflect din po tayo sa ibang mga tao. This world is in darkness. Bakit? Bakit po bakit kailangan tayo maging daluyan ng katotohanan patungkol po sa liwanag ni Kristo? Because it doesn't know the way of God. They don't know the way of God or the way to God. Hindi nila alam ang daan patungo sa Diyos. At isa lamang po talagang daan patungo sa Diyos. At maraming hindi nakakaalam po niyan. Sino yung daan patungo sa Diyos? Si Kristo. Ang sabi niya sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. Siya yung daan patungo sa Diyos Ama. At maraming hindi nakakaalam po niyan. At maraming hindi po nakakapatid po niyan. Kaya ang daming ginagawa ng tao. Ang dami nilang mga hinahanap na daan. Makarating lamang sa Diyos, sa tunay na Diyos. Andiyan ang dami mga rebulto, ang dami ng mga sinasambang mga Diyos-Diyosan. Nagpaparadang kung ano-ano. At maging yung dagat ay sinasamba. Mga malaking puno. Mga anito. Because they doesn't know the way to God. Hindi po nila alam ang daan patungo sa Diyos. Kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Walang ibang daan maliban kay Kristo. At kapag may nagsabi na may iba pang daan, may ibang pamamaraan, ay hindi yun papunta sa Diyos. Hindi yun tunay na papunta sa Diyos Ama. No, kundi yun ay patungo sa kapahamakan. Maliwanag sinasabi po ng Biblia, maliwanag sinasabi po ni Jesus. Sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. He is the light. At kung sino man ang sumampalataya kay Kristo, siya ngayon ay namumuhay sa liwanag ni Kristo. At tayo dapat na namumuhay sa kanya po nga liwanag. Pangalawa po, hindi lang po, they doesn't know the way to God. It doesn't know God's way. Because this world is in darkness, hindi po nila alam ang mga pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. The world not only doesn't know the way to God, it also doesn't know God's ways. When it comes to matters such as marriage, family, life, and wealth, this world is in complete darkness and confusion. Kaya nga po, next week, in-encourage po ang bawat na tayo po ay dumalo sa biblical parenting. Hindi lamang po yung mga nakagisa nating pagpapalaki bilang pagpapalaki sa ating mga anak bilang isang magulang, kundi ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa pagpapalaki
o pagiging magulang. This world is in darkness. Dahil ang mundong ito ay nasa kadiliman. At sabi nga sa Psalms 119 and 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. God's word shines a light on our dark paths and shows us the right way to go, the right way to live. Subukan niyo umakyat sa bundok ng walang ilaw. At siguradong madidisgrasya ka po. Madidisgrasya po bawat isa kapag tayo naglakad sa isang lugar na madilim at wala tayong ilaw. Kaya nga po, sinasabi po dito, upang hindi madisgrasya, hindi mapahamak ang isang tao, dapat meron siyang liwanag. Meron siyang ilaw. At tayo ay inaatasan ng ating Panginoon Jesucristo bilang ilaw o liwanag ng sangkatauhan. Ilaw, hindi po aandap-andap na ilaw, kundi nagniningning na ilaw. Paano po nakarating yung mga madya, yung mga pantas doon po sa kinaroonan ni Kristo? Yung liwanag ng tala o yung bituin na sinundan ng mga madya o ng mga pantas. Kaya po sila nakarating po doon. Yun po yung naging guide nila, naging way po nila. At yun yung pamamaraan ng Diyos upang matagpuan nila yung Messiah, yung tagapagligtas. At dahil nga ang mundo pong ito ay nasa kadiliman, hindi po nila alam yung pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Sino yung makakaalam ng pamamaraan ng ating Panginoong Diyos? Yung merong relationship po sa ating Panginoong Jesucristo. Kung meron kang relasyon kay Kristo, alam mo po kung ano yung pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Alam mo yung pamamaraan ni Kristo. Dahil ikaw ay isang mananampalataya at pinagkalooban ng karunungan na makita po yun, mga bagay po na yun. And Christians act as light in the world. Tayo po bilang mananampalataya, bilang mga born again na tinatawag, bilang mga followers ni Kristo, we are to act as light. We are to act as light. Paano tayo dapat na kumikilos o gumagawa bilang liwanag sa mundo? Una po, light shines. Itong liwanag po ito, dapat ito ay nagniningning. Hindi po siya aandap-andap. Sabi po dito, you are the light of the world, sa verse 14. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Light shines. We stand out as followers of Jesus. We stand out as followers of Jesus. We cannot help the world if we are not different from the world. Kailan tayo maging iba? Hindi po tayo nakikiayon, hindi po tayo kaparehas sa mundo. Kaya tignan po natin sa kapag naglalayag po itong mga barko. Meron pong mga parola na tinatawag o yung mga tinatawag na lighthouse. Yung po yung pinaka-guide po nila para hindi po sila maligaw or meron silang guide doon sa isang lugar po na yon. Kaya nga, sabi po dito, a city on a hill cannot be hidden. Kung tayo ay liwanag sa sangkatauhan, sabi po rito, a city on a hill cannot be hidden. Hindi pwedeng itago itong liwanag nito na meron po tayo. Kasi ito'y nagniningning. Paano itatago yung araw? Sa yung kanyang liwanag. Same thing. Sa atin po bilang Kristiyano, kung tayo yung sinasabi ni Kristo rito, you are the light of the world. Kayo yung ilaw ng sangkatauhan. Kaya dapat nagniningning po tayo. Hindi po sinabi dito na magiging kayo, light of the world kayo. Hindi. Kundi sabi po, you are. Ikaw na mismo. Meron ka ng liwanag na nagniningning.
Kaya hindi mo pwede itago po yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, ano ka, secret Christian. Hindi po pwedeng sabihin na hindi alam ng kapitbahay mo na Kristiyano ka. Lalo-lalo sa iyong pamilya. Imposibleng, ay, Kristiyano ka pala. Parang narinig naman sa inyo. Narinig na ba na sinabi sa inyo ng mga tao po yun? Ay, Kristiyano ka pala. Light shines and light illuminates. Ay, hindi lang. We point people to God and His ways. We are to point people to God and His ways. Jesus is the true light. Kaya kailangan natin silang dalhin kay Kristo. Dahil sa ating mga patotoo. Dahil sa liwanag na bigay po sa atin ni Kristo. No? Kaya dapat na nakikita po sa atin si Kristo. Kaya tayo hindi maka-attract ng tao kasi nga ang nakikita sa atin, tayo. Yung ating personality, yung ating weaknesses, yung ating sin, yung nakikita ng tao sa atin. Kaya hindi tayo maka-attract ng tao, kaya hindi natin sila madala kay Kristo. Sira ang testimony natin dahil tayo nakikita. Pero kung si Kristo ang nakikita po sa atin, ma-attract po sila. Matadala po natin sila sa paanan ni Kristo. Isasama po natin sila. Kaya nga, praise God sa mga kapatid ko na narito na family. Kung mag-church o manambahan ay pamilya. Mag-asawa, mag-anak. Supposed to be, dapat po ganun. Kumpleto ang pamilya, hindi po hindi lang si nanay, hindi lang si tatay, hindi lang mga anak, kundi dapat pamilya. Buo. Dahil ang nakikita sa atin ay si Kristo, hindi po tayo. At pangatlo po, light reveals. Light reveals. We show others how God wants us to live. We show others how God wants us to live. Pinapakita po natin sa ibang mga tao kung paano tayo namumuhay bilang isang tunay na mananampalataya. We are to show others how God wants us to live. Si Kristo ay namumuhay po sa atin. Pangatlo po, encouragement. Hindi lang po Christian act as light in the world, kundi isang encouragement po ito po sa atin. When your light shines brightly, tayo naging encouragement po sa bawat taong nakakasalamuha po natin. Tayo naging encouragement po sa kanila bilang mga tunay na mananampalataya. Kaya kung tayo po maging asin at ilaw sa sangkatauhan, mapufulfill po natin yung mission po natin. Yung sabi ni Jesus na go and make disciples. At ipinagkaloob na po sa atin yan ng ating Panginoon Kristo. Sabi, ito po'y declaration ni Kristo, you are the salt of the earth. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Kaya dapat ipamuhay po natin yan kasi ibinigay na po sa atin yan. Ipinagkaloob na po sa atin yan. Kaya ito, in relation po ito sa fruit of the Holy Spirit. Kung merong 9 characteristics, ito naman yung character dapat ng isang tunay na mananampalataya. Na tayo maging asin at ilaw ng sangkatauhan. Meron tayong alat at nagniningning, kumukuti-kutitap yung ating pong ilaw. When your light shines brightly, meron po yung dalawang bagay. People will see your good deeds. Sabi po dito sa last verse. Verse 16. In the same way, let your light shine before men and they may see your good deeds. People will see your good deeds. Makikita ng mga tao yung mga mabubuting gawa. Dahil ikaw ay mananampalataya, ikaw ay niligtas ni Kristo, makikita na ng tao yung mabubuti mong gawa. No, hindi na yung dati mong gawa, yung dati mong katauhan, kundi mabubuting gawa na kasama ni Kristo. And the testimony of your life should match the testimony of your lips.
Kaya dapat nagniningning. Nakikita po sa atin itong liwanag po ni Kristo po na ito. And praise your Father in heaven. At sa pamamagitan ng liwanag na ito na ipinamumuhay natin, ay mapapapurihan ang Diyos Ama sa pamamagitan ng mga ginagawa po natin. Ang napapapurihan ng ating Diyos Amang nasa langit. People will praise our Father in heaven. Kaya yung liwanag na ito yung magsisilbing avenue upang mapapurihan ang Diyos Amang nasa langit. Hindi tayo, kundi ang ating Panginoong Diyos ang mapapurihan. Mabigyan ng credit ang ating Panginoong Diyos sa mga ginagawa po natin. Kaya huwag po natin tatanggapin anumang mga credits na ibinibigay sa atin. No, kundi yan, ibigay po natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi siya yung nag-akda po yan, siya po yung nagbigay po sa atin yan. No, kapag kinuha po natin mga credits dito po sa mundo, wala po tayong reward sa langit. Hayaan natin si Lord ang magbigay sa atin ng reward, hindi yung mga tao. Hayaan natin ang Diyos Amang nasa langit ang siyang mapapurihan sa pamamagitan ng ginagawa po natin. Kaya nga every time na sabihin natin na pupurihin natin ang ating mga kapwa, no? Una natin purihin ang ating Panginoong Diyos sa buhay po nila. Praise God sa buhay mo. Praise God sa mga ginawa mo. No? Praise God. Purihin ang Diyos sa mga ginagawa po natin. No? So people will see your good deeds, and then secondly, so people will praise our Father in heaven. No? Yun po yung salt, tayo maging salt, naging salty, at tayo po maging liwanag po dito po sa sangkatauhan. Nawa ay patuloy tayong maging asin, manatiling asin, at magningning pa po ang ilaw po natin habang tayo po ay naglalakbay bilang isang tunay na mananampalataya. No, hindi po madali, kundi mahirap po yung ating pong lakbayin. Hindi kailangan po nating panatiliin ang mga bagay po. Itong character po nito na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pong pagtatapos, you are the salt of the earth and you are the light of the world. That is your role in this world. But you only fulfill your role if your salt remains salty and you let your light shine. No? Tayo ba ay mga obvious Christian? No? Ini-exercise ba natin yung ating pong pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pagiging asin at ilaw? At nawa, patuloy po tayong patuloy po magpalasa yung ating pong character po na ito at manatili po yung liwanag po sa bawat isa. Magningning yung liwanag po na binigay po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. No? Be salty and let your light shine upon men. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Let us pray. We praise you and we thank you, Father God, sa oras na ito. At maging sa katuruan mo patungkol sa pagiging asin at ilaw ng sangkatauhan. Hindi mo pinagkaloob ang mga bagay nito sa lahat ng tao, kundi ito'y ipinagkaloob mo lamang sa iyong mga anak, sa mga sumampalataya sa iyo, sa iyong mga tagasunod, sa iyong mga disipulo. Kaya salamat, Panginoon, dahil kami ay sumasampalataya sa iyo. Kami ay tinanggap mo bilang iyong anak. Salamat dahil pinagkalooban mo kami ng ganitong karakteristik, ng ganitong karakter, na kami maging ilaw at kami maging asin ng sangkatauhan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magamit namin ang purpose mo bilang asin at bilang ilaw.
Hindi nawa namin man-neglect ang aming mga responsibilities bilang mga mananampalataya. Hindi mo lamang kami pinagpala, kundi kami ay pinagkalooban mo ng mga iba't ibang mga responsibilidad. Ang responsibilidad na abutin ang mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Ibinigay mo responsibilidad na ito sa iyong mga anak. Na kami ay humayo, kami ay mangaral, at kami maging impluwensya sa mundong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil hindi namin kaya mga bagay na ito. Patubayan mo kami, Panginoon, sa lakbayin na ito. At patuloy namin itong pinagkakatiwala sa iyo. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Dahil ikaw ay buhay at mabuting Diyos. Salamat, Panginoon, maging sa presensya ng bawat isa. Yung mga anak na idinako mo sa lugar na ito. We thank you, Lord, dahil inuna nila ang ikaw ay papurihan, ikaw ay sambahin sa mga oras na ito. Bago pa man gawin ang iba't ibang mga bagay, ikaw ang unahin sa lahat ng mga aspeto ng aming buhay. And we thank you, Lord, dahil in-impart mo sa bawat isa na ikaw ang aming priority sa mga araw na ito. Kaya pagpalain mo pa ang buhay ng bawat isa, lalahanin mo, Panginoon, ang kailang mga pagpapagal sa iyong ubasan. Ingatan nawa ang iyong mga anak sa mga oras na ito at sa mga susunod pang mga araw. At pagpalain ang kailang buhay, pagpalain pa ang kanilang mga naisin pa, Panginoon. At sa ikaw pinagkakatiwala ang araw na ito, na ito'y maging pagpapala sa bawat isa. Ang salita mo na aming narinig sa oras na ito ay maging baon namin sa susunod na isang linggo. At huwag namin kalimutan na kami ay asin at ilaw ng sangkatauhan. At maipamuhay nawa namin, Panginoon, ang pagiging tagasunod sa iyo. May sa pamuhay namin, Panginoon, bilang tunay na mananampalataya. Nagawin namin ng tama ang bawat salita mo na aming napapakinggan o aming nababasa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy na ito'y pinagkakatiwala sa iyo. We thank you, Lord, sa oras na ito. We thank you, Lord, sa fellowship na ito. And we thank you, Lord, maging sa lugar na ito, Panginoon, na ibigay mo sa bawat sa amin. Upang kami ay malayang makapagpuri, makapanambahan. At salamat, Panginoon, maging sa magandang panahon na pinagkatiwala mo. Pagpalain pa, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalain pa, Panginoon, ang iyong mga lingkod. At patuloy bigyan kami ng karunungan sa pagpapagal sa iyong upasan. We thank you, Lord, dahil ikaw ay mabuti at tapat na Diyos. And unto Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and ever. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son
makes us one